Ito pala. Gusto kong sabihin, actually, gusto kong finally, no, nasuggest naman din sa akin to ni Boss Kayo, sa akin, no, ng aking mentor sa SOCMED, na mas makakabuti sa akin na sagutin ko, no, yung regarding doon sa pekeng abogado. Eto, gusto ko rin to sabihin sa inyo. With all due respect, syempre. Kasi wala naman yan sa akin. I mean, nangyari na yan and all. Tumaas din ako kay Boss Kayo. Well, nasabi ko rin to kay Boss Kayo. Nagkaroon kasi lately, no, itong mga nakaraan, no, ng issue na, kumbaga, yung aming circle, no, sa social media na anti-kulao, ay may nakapasok, mga kahombre ko, na isang individual na nagmistulan, na actually napaniwala kaming lahat na siya ay tunay na abogado. Okay? So, alam niyo na yon kung sino yon, mga kahombre ko. So, akala namin, oy, totoo kang abogado. Siyempre, hindi na, wala, kasi wag nang kami, kasi ako to eh. Hindi ko naman alam, no, kung tunay ka bang abogado, peke ka bang abogado, I don't know. Kasi hindi naman ako mag-check kung tunay ka bang abogado. Kasi, alam niyan, hindi naman ako sobrang talino, wag niyo isipin na gano'n, ha. So, syempre, ang sa akin, wala naman siyang hinihingi pera. So, sabi ko, sige, lahat kasi ng tulong, sinabi ko sa video ko, ay tatanggapin ko. Lahat. Kasi hindi ko naman, alam niya, natatawa nga ako eh. Hindi mo kaya mag-isa, humingi ka ng tulong. Yes, totoo naman eh. Can you win a war on your own? No. Alam nyo, sa ayaw at sa gusto nating aminin, Francis Leo Marcos, Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, is a big name sa media, sa social media. You know this, man. Tumakbo ang senador eh. Nakakuha ng 5 milyon na boto. Di ba? So, guys, tatanong mo at sasabihin mo, hindi mo kaya mag-isa. Abay, malamang. Ako influencer ako, hindi ako nagpolitiko. O yan eh, nagpolitiko. O paano yun? Di ba? Malamang, di ba? Pero sa laban ko, may nangyari sa laban ko, di ba? Ngayon, para sa laban ng mga OFW, ang kailangan natin ay ang mga government agencies. At yan ang ginawa ko. Di ba? Yan ang ginawa ko. Kailangan tulungan kayo ng mga government agencies kasi hindi ko kayo kaya tulungan sa part na yan. Anyway, mabalik tayo sa pekeng abogado. So, eventually, wala siyang hiningin pera kahit ano, mga kahombre. So, tumutulong siya, no? Nagsasend ako, oy, ano kaya itong ibig sabihin? Oy, attorney, ano ibig sabihin ito? Attorney, ano ba yan? Kukulit ng mga aso ko. So, attorney, paano po to? Attorney, paano po yan? So, tulungan niya ako, mga kahombre. Like, nagsasend siya sa akin ng kung ano. Actually, yung kinasuhan ako ni Norman, mga kahombre ko, sa Isabela, di ba? O tinulungan niya ako, nag-draft siya na, oy, ito yung pwede mo sagot. O, tas sinend ko sa aking abogado. Now, sabi ko, oy, syempre nahihiya ako kasi alam ko may bayad ang mga abogado, mga kahombre ko, di ba? So, sabi ko, uy, attorney, grabe, baka kailangan mong bayaran kita or kasi nakakahiya. No? Hindi, wag na, MG. Ang gawin mo na lang, i-shoutout mo na lang ako sa video. O, yun. Kaya ako siya sinoutout do sa video ko. Di ba? Yung naka-membership only. Ngunit naka-membership only yan. Hindi yan naka-publish. Take note, ha? O, sinoutout ko siya. Napagkaalaman namin later on, no, na yun nga, yung lumabas nga, na siya'y nakulong, peking abogado. Oh my God. Sabi ko, what? Ngayon, nalaman ko yan. Ngayon, mga kahombre ko, dumating na kami sa point na, sorry, na, oh shit, gago peking abogado to? Sabi ko, syempre, na-shocked ako. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, what the F man, ano to? Ano nangyari? Bakit ganito yung peking abogado? So, okay na, umabante. Nasa bakasyon ako nito, nasa Japan ako nito, mga kahombre ko, noong December. Ang tinawagan ko si Boss Kayo, obviously Boss Kayo. Boss Kayo, anong gagawin ko? Sabi niya, hindi MG, ako na lang muna. O sige, Boss Kayo, sige, wag ka muna magsalita kasi maybe baka hindi maging okay. Kasi mahahati yung, mag-focus ka kay Norman. Okay, Boss Kayo, ako bahala. So siya na muna bahala. Sabi ko, ikaw muna kasi hindi ko kaya yan sa ngayon. So ngayon, kinokontak pa rin ako, obviously, mga kahombre ko. Nag-uusap kami. Sabi niya, oy, MG,
nakakuha ko yung contact ni Ian, yung dating tao ni Norman. Naalala niyo yun, di ba? Sa mga hindi nakakaalam, sorry guys, hindi na ako pwedeng mag-ano. Pero alam niyo na mga kahombre kung sino si Ian. Yung tao na umalis sa kanya tapos hindi niya binayaran. Di ba? Wala. Umalis dahil hindi niya pinasweldo. Okay, yun yun. Yun na lang yun, mga kahombre ko. Yung Casper din niya dati. O, ngayon, sabi ni Ian, mga kahombre ko, sabi nitong peking abogado sa akin, oy, MG, kaso kailangan ni Ian ng, sabi ko, puta, attorney pa tawag ko, attorney, sure ba yan na si Ian, ganyan, sure ba yan na baka mamaya hindi yan sure, ganyan. Sabi ko, i-background mo muna. Kasi wala pa naman akong idea na ganyan talagang kalala. Background, binackground niya, hindi, okay to, sure to. Pinapirma ko to na NDA, yung pala, lumabas din na, syempre, peke din yung NDA, alam mo yun. Anyway, wala akong idea pa dyan. Sabi lang yan ni Boss Kai sa akin ito, lately. So ngayon, pumirma naman si Ian. Tapos, sabi niya, kaso MG, nang hihingi to na 5,000. Kasi, kailangan daw niya ng 5,000 kasi nga hindi siya nasweldohan ni Norman, sabi niya. So ngayon, syempre, in good faith, hindi ako in-scam or whatsoever, no, in good faith, nagbigay ako ng 5,000 through BPI, okay, BPI to RCBC account, sa RCBC account niya. So, nagbigay ako ng 5,000. Ang pangalan ay Marie Carl. Ayoko na lang sabihin yung apelido, pero Marie Carl yung pangalan. Binigay ko rin kay Boss Kayo yung, ay nako, babe, itong mga aso. Almond, Margie. So, binigay ko yung resibo kay Boss Kayo, yung RCBC na Marie Carl, ganyan. In fact, pinakita nyo yun sa inyo. So, 5K. Pagkatapos nun, napagtanto namin, nito lang, True Fuji News, sinabi niya sa akin na, well, initially pa to, sabi niya, bro MG, ganito yan, ang tawag dito, si Ian ba, natanggap ba yung 5,000 binigay mo? Siyempre, hindi ko ala. Siyempre, I don't know. Kasi basta sinend ko, then okay na yon sa tingin ko, no? Okay na yon. Sabi ko, oo naman siguro, di ba? I don't know. Kasi binigay ko lang, yun na yon. So, tinanong ni Pujinyo si Ian, ay hindi daw niya natanggap. So, wala kasi akong contact nung Ian kasi hindi ko ako nakikipag-usap kung kani-kanino, no? May mga tao na nakikipag-usap para sa akin. So, ngayon, dumating ho ako sa point ngayon, mga kahombre ko, na na-shock ako. Kasi, after ko ma-interview si Ian, binigyan ko pa ho ng 5,000 cash. And, hindi ko alam kung natanggap ni Ian yung 5,000 cash. I don't know. So, maliit na halaga lang yan. So, maliit na halaga lang ho yan. So, in short, medyo, can I say, na nadali din ako nito? My God. Kasi, wala lang yun. Lack of attention din yun sa akin. Kasi sabi ko nga, lahat ng tulong tatanggapin ko. No? Para sa laban natin na ito. Kaso, nakatulong siya kasi talaga, totoo yung mga binigay niya sa akin, mga isasagot ko kay Norman, talaga nabigay niya naman, no? Pero, nagulat nga lang ako na peke pala siya. Hindi siya totoong abogado. So, and at the same time, yung 5,000, hindi niya binigay kay Ian. Hindi ko alam yung another na 5,000 kung ano nangyari doon. Sa mga tao rin, no, na siguro na-disappoint sa part na yon sa akin. Ako nahingi akong pasensya sa inyo. Ngayon, anong tawag dito? Nalulungkot din ako sa isang banda kasi ayan nga yung sinasabi ko, di ba? Ayan yung mga ganyan talaga, mga influencer minsan, no, hindi nagre-research, ganyan yung ending, di ba? Hindi lang yung iba, ako rin ganyan din ako minsan, mga komre ko. Pero ngayon kasi may mga researcher na ako, pero sa bagay na to, paano ko i-research ko ba? Tunay ka bang abogado? Siyempre, wala na yun sa kakayanan ko, mga komre ko, alam niyo. So, yun lang naman, no? So, yan ang pinakamahalaga sa akin ngayon. So, ngayon, at least na-address ko na ito,
And ang plano ng nagpaplano, mga kahombre ko, maraming nagpaplano na magkakaso daw sila and all. Sa ngayon kasi, mga kahombre ko, ang focus ko talaga is makulong na panghabang buhay si Norman. Kasi danger po siya sa ating community. Okay? So, mahirap naman na babaling tayo, no, sa ibang klase ng laban. Ngunit, nandiyan naman ang aking mga kawani na mga small vloggers na susuporta sa atin upang magkaroon kayo ng boses. And at the same time, para sa mga OFW na nadenggoy ni Norma, nadenggoy ng tao na ito, nandyan ho yung post ni Congresswoman. Nakita nyo, shinare ko. O, ayan ho, ang Congresswoman ng party list na OFW. Tama? OFW party list. Makakatulong ho yan sa inyo. Libre yan. Magkaso and all. Pakita nyo lang ho lahat ng ebidensya nyo. And stop talking. Kasi at the end of the day, kailangan nyo hong umaksyon. Okay? Yan ho ang mahalaga. Yan ang mahalaga, mga kahombre ko. So, yan yung best. And ako ay, kasi, sabi nga sa akin ni Boss Kai, kasi hindi ko yan nababasa, hindi ako nagbabasa ng mga ganyan. Pero, sabi nga ni Boss Kayo, kasi Boss MJ, kailangan mo din niyang i-address mo na yan. Kasi para, kahit pa paano, may mga na-disappoint din kasi sa'yo na mga kahombre mo doon sa part na yon. O at least, ayan yung kasagutan ko, di ba, na literal na, ayun nga, I can say na, in-expect ko na yung 5,000 kay Ian, ngunit yung 5,000 hindi nakarating kay Ian. So, pero sa akin, maliit na halaga lang yun. Kaso, syempre, paano yung iba na 100,000 ang nakuha ng tao na ito?